sumikat na pala to ngayon, guys. So, itong character na to apparently is Labubu pala siya. Ngayon, nabili ko to last year nung pumunta kami ng Japan. And without really knowing kung ano to, nagustuhan ko lang, ang cute niya. So, ganyan talaga siya. It's a Pop Mart. Tapos nabili ko siya last year sa Japan. I think, mura lang. Kasi nung pumunta kami ng Akihabara, na medyo nabitin talaga ako. So, nung medyo pauwi na kami, malapit na kami umuwi, dumaan pa kami sa isang toy shop sa Ueno. And then, nakita ko nga to, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, sige nga, try ko nga. Kasi blind box siya. So, hindi mo alam kung anong model ang makukuha mo. Because of my friend na ka-PM ko, and sabi niya, ano ba yung mga labubo na yan, na sumikat na yan? And sabi ko, ha? Patingin nga. Tapos, sinerch ko sa Google, and nakita ko parang, ha? Teka, meron ako niyan ah. Doon sa box kasi niya, hindi nakalagay na Labubu. Ang nakalagay is Monsters by Kao Yokoyama. And upon further research, nakita ko nga yung character, yung Labubu, ang gumawa nito si Kasing Lui. Okay? Tapos yung Kasing Lui, taga Hong Kong, artist siya, and binase niya sa parang Smurfs. So yung character ng Labubu is elves. So sumisikat to ngayon, sila Marian Rivera, sila Vice Ganda, they are having a collection of this. And kaya ako binalikan at gusto ko gumawa ng vlog. So I can tell the guys naman, you can collect. Kasi 'di ba ito astig? 'Di ba? This really reminds me of Aliens. So that shows my age. And siguro sa mga more newer audience, Avatar. 'Di ba? Now, I think yung si Kao Yokoyama, yan, siya nag-isip nito. So, para nag-collaboration sila ni Kasing Lui. And it's great. Ang ganda. Right? Sobrang ganda. Ang ganda niya. And also yung detail. Makikita nyo yung detail niya. Here's a closer look at the toy. Etong na-pull ko is Sunrising yung model. Tapos actually meron siyang plastic parang yan, cover. Okay? Ang kulit nga eh. Ang ayoko lang dito sa cover niya, madali siyang matanggal. Hindi siya nagki-clip on. So, mabilis siyang mahulog. Yun lang. But it's pretty cool na ginawa nilang medyo dark, parang tinted, no. So para hindi magkaroon ng skin cancer to sila Bubu. And also, pansinin niyo yung paint. Tingnan niyo yung paint job niya. Sobrang detailed. Like makikita niyo may gas. 'Di ba? Kasi ibig sabihin, 'di ba, pangharabas tong gamit niyang robot na to eh. So talagang ang galing, yung attention to detail talaga ng mga Japanese. Grabe. Like talagang painstakingly meron talagang details na ganyan, na mga gas sa paint job niya just to make it more realistic. So makikita nyo sa loob, si Labubu, she pala, sorry, babae ang Labubu. Okay? I forgot anong tawag dun sa lalaki, but babae to, si Labubu, and she's controlling it with a device like this, like a cell phone. So, iba na talaga, high-tech na talaga ngayon. Also, hindi na move yung feet. Na-move lang yung arms, but restricted because of the parang handlebars here. Yan. So, hindi talaga siya matataas. It also has a good weight na hindi siya super light. Isa pa sa nagustuhan ko dito, number 5. I really like the number 5. Okay guys, ifo-focus ko lang para pakita ko sa inyo kung gaano ka-detailed yung paint job niya sa DJI. Okay. Yan. Tingnan nyo kung gaano ka-detailed. As in, makikita nyo talaga yung teka, higa ko muna si si ating Labubu. Yan, makikita nyo, sobrang detailed ng paint job niya. Makikita nyo yung wear and tear, 'di ba? Kasi nga robot siya. Tapos makikita nyo yan, yung mga gas. Okay guys, hindi luma tong toy na to. Sobrang well taken care of. Kaya it's part of the paint job, it's part of the artistic of Kao Yokoyama. Ang galing. Ayan, tingnan nyo. So wala tong patawad, paikot to lahat, pati paa, makikita nyo yung wear and tear, pati yung mga tubes. Ayan, ito yung sinasabi kong parang kalawang, ayan. Yan. Ang galing.
Sobrang galing. Sobrang galing. And the more I look into this toy, the more ko na-appreciate siya. Okay. Again, hindi siya super light. May weight din to kahit papano, kahit hindi siya malaking toy. For the men, for the guys, kami mga matatandang bata, pwede rin natin siyang i-collect. Hindi lang mga babae. Kasi usually yung mga binibili nila yung mga dolls, right? Yung mga plush toys. Let's check sa marketplace. Let's check sa eBay. Let's check sa 130 point. Magkano na bentahan niya ngayon? Okay? Again, binili ko lang siya ng mga, I think, nasa 500 to 700 pesos range. So, nandito ako ngayon sa FB Marketplace. Nakikita ko may nagbebenta ng 900, which is not bad. Tapos meron ding 1.2. Actually, may nakita akong 1.4, pero baka nga nabili kasi wala na siya eh. Pero kaninang umaga nandun pa siya. So, may mga 900. So, tinry ko lang tong isa. Check lang natin yung details. Makikita natin 900 single box or 10,800, one whole set of 12 pieces. Okay, taga Binondo yung seller, hindi ko napapakita kung sino. So yun ang prices sa FB Marketplace. Tapos pag pumunta naman ako sa eBay, okay, makikita natin dito sa eBay, actually mas mahal sa eBay. Tapos ships from China pa. So may 21 to 69 dollars ganyan. Ito $35 US dollars to and $6.99 shipping. Okay? Guys, huwag niyo kalimutan, parating may shipping fee. I think medyo tumaas na siya. Maganda pa yung presyo dito sa Pilipinas actually. Tapos check natin sa 130 point. Kasi sa 130 point, ito yung mga sold items. Okay, so ito kanina pa to umiikot eh. Ito may isa na benta ng 18 USD, which is not bad. Okay. Hindi ko lang sure kung alam kung sealed kasi hindi nakalagay, but sold October 19. Again guys, ito sa mga sold items na sa 130point.com, hindi pa kasama dyan ang shipping fee. Okay, please take note, hindi pa kasama ang shipping fee dyan. Meron din na benta, ito sealed, ito nakalagay sealed. So it says here Machine Krieger brand new sealed, and best offer accepted is $21. Sabihin na natin, ang normal shipping fee sa US is around maybe $5 to $6, depending din sa weight. So, nabenta siya ng mga $27. Or, magkano yun? Nasa mga 1,400 pesos, I think. So, finally, ang masasabi ko, this is not a bad investment. And, I don't think it's a fad. For me, 2015 lang siya nag-start. And, pa-start pa lang yung pasikat niya, and the more na maraming bumibili, the more celebrities na vina-vlog to or makikita nyo sa online na binibida nila, and it's just gonna get more popular, I think. Kasi I mean, ang tagal na rin ng Funko Pop, right? And it's still here. Hindi rin nawawala yung Funko Pop. Meron pa ring Funko Pop. Sa nakikita ko, ito pa lang compare sa Funko Pop okay, may Funko Pop ako, nag-collect ako ng Funko Pop. Hindi ko binabash ang Funko Pop. I'm just saying, sa detail pa lang nito, sobrang ganda nito. Ang layo sa Funko Pop. So, if nasa Japan ka now, tapos you can buy this at 500 to 6, sabihin na natin 700 max. 500 to 700 max pesos each ang range. I think super steel na yon. Actually, parang mas mabigat pa nga to sa Funko eh. High quality plastic materials. I'm not sure kung resin to, but the weight. So, pwede siyang resin. Also, yung paint job niya is crazy. So, that's it for this video. Just my 2 cents with this Labubu craze. Also, if you like this video, please hit a like and subscribe. Bought this with my own money and very memorable sa akin kasi sa Japan ko pa nabili. Bye, Labubu!